Kapag dumating ang krisis, saan at kanino ka kumakapit? Sa Zambales, maraming mangingisda ang hirap ng buhayin ng kanilang pamilya dahil sa taas ng presyo ng diesel. Isang babae naging matagumpay at yumaman pero dahil sa maling desisyon, nalubog sa utang at depresyon. Sa bawat krisis, May Kristo na hindi bumibitaw. Facing Crisis with Christ. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sa totoo lang, walang taong ligtas sa krisis. Minsan, pinansyal. Minsan, emosyonal. Minsan naman, problema sa pamilya. At kadalasan kapag nasa gitna tayo ng matinding pagsubok, doon tayo natatakot at napanghihinaan ng loob. Pero ganun pa man, may Diyos tayong masasandalan. Tama, sabi nga sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Napakaganda ng verse na ito dahil hindi sinabi na ilalayo tayo ng Diyos sa lahat ng problema. Ang sabi, siya ang ating kanlungan at kalakasan sa gitna ng anumang pagsubok. Kapag wala ka ng makapitan, doon mo mas makikilala na sapat pala si Lord, na kahit magulo ang paligid, pwede kang magkaroon ng kapayapaan dahil kasama mo siya. At yan ang makikita natin sa unang kwento. Mga mangingisda sa Zambales na halos mawalan na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Pero ginamit ng Diyos ang bayanihan upang ipaalala sa kanila na hindi sila nakakalimutan. Panoorin natin to. Sa Iba, Zambales, ang dagat ang bumubuhay sa libu-libong pamilya. Pero ngayong may krisis sa langis, mas naging mahirap ang bawat paglaot. Malaki po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng diesel. Kasi pag mataas ang overhead, kukunti yung income namin. Mayroon po talagang pagkakataon na nung talagang mataas na mataas, tumigil po kami sa paglaot. Dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, maraming mangingisda ang napilitang huminto. Sa gitna ng hamon, nagkaisa ang Operation Blessing at ang lokal na militar upang maghatid ng tulong. Bigas at solar lights para sa mga mangingisda. Umaalis po kami dito ng alas 4 na ng hapon, uwi kami ng madaling araw. So yung magdamag na po yun, kailangan namin ang ilaw. So itong binigay nyo po sa amin ay malaking tulong po sa amin. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Dahil sa ganitong biyaya po na pinagkaloob sa amin ngayon, ay malaking tulong po ito. Sa pag-uwi namin, sa susunod na araw, ay may makakain po kami ngayon sa pagkainan namin. Alam naman natin pagka ang mga tao ay nagsama-sama, walang mabigat na challenge na pwedeng magpatigil sa atin. Sa bayanihan, may pag-asa. Sa tulong ng Diyos, sama-sama tayong makakabangon. Sonja, gustong-gusto ko yung idea ng bayanihan. Kasi biblical yan eh. Yung body of Christ, united by one Spirit, under one God, one baptism, one Lord. Yan po yung kailangan natin sa oras ng krisis. Magtulungan tayo para sa mga kababayan nating nangangailangan. At alam niyo po, nakakataba ng puso makita na kahit maraming pinagdadaanan ng mga tao, may mga handa pa ring tumulong at maging kamay at paa ni Lord. Totoo yan. At minsan sa panahon ng krisis natin, mas nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi man agad nawawala ang problema pero nagpapadala siya ng tulong, lakas at pag-asa sa tamang panahon. At minsan din, ang krisis ang ginagamit ni Lord para ibalik tayo sa Kanya. Exactly. Kapag kontrolado natin ang lahat, minsan nakakalimot tayo sa Diyos. Pero kapag dumating ang bagyo, doon natin nare-realize kung gaano natin siya kailangan. Katulad ng sinabi sa Mark 4:39, nang patahimikin ni Jesus ang bagyo, "Peace, be still." Hindi lang niya pinapatahimik ang unos sa paligid natin. Kaya rin niyang patahimikin ang takot, anxiety at kaguluhan mismo sa puso natin.
At yan ang naranasan ni Jeline sa ating susunod na kwento. Mula sa tagumpay, bumagsak ang kanilang buhay dahil sa utang, depresyon at problema sa pamilya. But when she surrendered everything to God, doon nagsimulang kumilos si Lord. Panuorin ito after the break. Yung asawa ko po kasi nasusugat. Hindi namin alam yung gagawin kasi wala pa po kaming alam about sa first aid. Naglungsad ang Operation Blessing ng Community Health Volunteer Program. Sa CHB training, meron po tayong pagtuturo sa first aid, pagkuha ng vital signs katulad ng pagkuha ng BP, temperature, CPR, at saka yung maternal and child care. Mahalaga po siya kasi lahat ng tao matutulungan mo kapag ikaw ay may alam na. Kaya maraming salamat po sa Operation Blessing po. Thank you, dear CBN Asia partners, for your support makes the Operation Blessing Community Health Volunteer Initiative possible. Because of your generosity, parents in remote areas like Sitio Dueg are learning essential emergency and medical care. Sa inyong patuloy na pakikipag-partner sa CBN Asia, mas mapapalawak pa natin ang misyong ito at mas maraming buhay ang maliligtas. To donate, simply scan the CBN Asia QR code on your screen. God bless you as you give. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Nagkabaon-baon po kami milyon-milyon sa pagkakautang. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. Ang pagkabaon sa milyong pisong utang ng mag-asawang Jeline at Norvie ay mistulang naging bangungot sa kanilang pamilya. Magkatuwang sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kanilang trendy t-shirts ay nakilala at pumatok sa merkado, kaya labis ang kanilang kaligayahan nang makamit ang kanilang mga pangarap. So 2003, may bahay na kami. 2004, may sakyan na kami. Kampante ka na sa buhay mo. Kasi akala mo nga, puro pa-diretso na pataas na. Before kasi may bisyo yung asawa ko. Gumagastos talaga siya sa inuman ng malaking halaga. Mismanagement na din ang pagdating sa pag-handle. Unti-unting humina ang kanilang mga negosyo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nasaid ang kanilang ipon at nalubog sila sa utang na halos 3 milyong piso ang halaga. Nalagay pa sa alanganin ang mga naipundar na bahay at sasakyan bilang bayad utang. Sunod-sunod na yung mga pumutok ng cheque namin, ganyan, tapos nasira na yung pangalan namin. Ang dami mong pera that time, tapos pag nawala na, parang wala na din ikaw kamag-anak, wala ka na rin kaibigan, wala ka na rin kapamilya. Niisip namin kung sino yung malalapitan namin, kung sino mauutangan, kung sino yung makakatulong sa amin that time. Talagang napakahirap. Nasa hopeless situation din kasi ako yung nakaranas na pinahiya talaga ng mga pinagkakautangan namin that time. Pinilit ko pa rin, naghanap ng way para makabangon kami. Pero wala na talaga. Nagbenta si Jeline ng bags na kalaunay naging daan para makarinig siya ng salita ng Diyos. Meron siya sa verse sa Bible na kinuwento about sa yung pinatigil ni Jesus, yung bagyo sa lawa. Nung sinasabi ni Jesus doon sa dalawang na ang liit naman ng pananampalataya niyo. Sabi niya, alam niyo kasama niyo ako, di ba? Parang bakit kayo natatakot? Eh nung napakinggan ko yun, parang ako yung nasa senaryo na mas mataas pa sa akin yung bagyo ng buhay ko. Alam kong may Diyos,
Pero bakit natakot ako? Iyak ako na iyak habang ginawa niya. Hanggang sa, yun, nag-start na ako doon, nakilalanin talaga ang Panginoon. Sa paghihikayat ng nakilalang pastor, naengganyo si Jeline na magsimula ng Bible study sa kanilang tirahan kahit pa naging mailap ang asawa sa pagdalo nito. Ngunit muli silang nasubok nang ipagbuntis ni Jeline ang kanilang ikatlong anak, lalo na't kritikal ang kondisyon nito. Diba, sobrang depressed ko nga noon, sobrang stress. So, dinudugo ako noon. Ang findings ng doktor sa akin is kailangan ko na daw raspahin. Kasi palaglag na daw yung fetus ko. Hindi sa natatakot ako raspahin. Natatakot ako that time na kung magkano yung babayaran ko. Kasi, diba, baon nga ako milyon-milyon sa pagkakautang. Saan pa ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital? Pag uwi ko, doon ko kinausap ang Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, suko na po ako. Bahayin niyo lang po yung anak ko. Kakayanin ko po kahit anong pagsubok yung pagdadaanan ko. Gusto ko po makita yung anak ko. Tapos nung gabi na yon, no, after ko sumurrender sa Panginoon, hindi na ako dinugo. Yun yung time na kauna-unahang panalangin ko at kauna-unahang pagsurrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nang maayos niyang nailuwal ang kanyang anak. Nagpatuloy si Jeline sa pagdalo sa Christian service hanggang sa siya'y lumalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero nasubok muli ang pananampalataya ni Jeline nang malaman niyang nahulog sa tukso si Norvie. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding lamat ang kanilang pagsasama. Sobrang sakit kasi hindi mo na-expect eh. Pinagsisisihan ko talaga. Kasi yung pamilya na pinangarap ko, di ba, sa isang iglap is mawawala. Nag-decide ako na doon ko na talaga hanapin yung totoong Panginoon na sinasabi sa akin ng aking asawa. Halos 2 taon ko siyang pinag-pray talaga. Siyempre, nandun na yung pagpapatawad. Nung oras na yon na pinatawad ako ng asawa ko, doon na ako nag-church. So pagpasok ko, kumakanta yung pangako mo na kanta. Sabi ng Panginoon, panghahawakan ko ang mga pangako mo. So tulo ng tulo yung luha ko that time. Parang niyayakap ako ng Lord na sabi niya, anak, kung hindi mo na kaya, bigay mo na sa akin. Diba? So that time, parang naman akong bata na, sige, binibigay ko na sa'yo, pinagpapaubaya ko na sa'yo lahat. Nang manatiling tapat sina Jeline at Norvie sa Panginoon at sa isa't isa, natamasa nila ang mas matiwasay na pagsasama ng kanilang pamilya. Nagtulungan ang mag-asawa na maiahon muli ang kanilang pamilya. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang magkaroon ng malaking order sa kanilang produkto. Dahil dito, nabayaran nila ang kanilang utang sa loob lang ng 2 taon. Matapos ang 4 na taon, nakapagpundar sila ng sarili nilang patahian. Nakapagpatayo rin ng food park business na may 3 ng branches ang mag-asawa. Hindi sapat yung salitang salamat, Panginoon. Hindi ko kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi lang abundant blessing ang binibigay sa amin. Isa pa yung isang privilege na makapag-share ng gospel sa iba. Talagang buhay ang Diyos natin. Ang ating Panginoong Jesus na may kakayanang bumago ng buhay na akala mo wala kang pag-asa. Pero pagdating sa ating Panginoon, puno-puno ng pag-asa. Alam mo, Sonja, naniniwala ako in our greatest pains, God can use it as a platform to proclaim the greatest news of salvation with everyone. Yung pain mo kasi pwedeng makita ng tao yan na negatively, but God, the people can also see that God can transform and make that pain into something that, highlights the power of God to transform and save people. Yeah, ang nangyari kasi kay Jeline, she surrendered that pain to God. So it's also our response na when we're in pain, are we gonna allow God to transform us through that pain, or magmamatigas ba tayo, or are we gonna be bitter? Kasi pain can make us bitter or better. Amen. So if we allow God to transform us in our pain, then
it will make us better, right? Amen. Napakabigat man po ng pinagdaanan ni Jeline. Can you imagine from success to depression and then betrayal and hopelessness? Pero napakaganda ring makita na sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, doon siya mas lalong kumapit kay Lord. Alam mo, minsan iniisip natin na kapag Christian ka, wala ka na dapat problema. Pero hindi naman ganoon ang promise ni God. Ang promise niya ay sasamahan ka niya sa gitna ng anumang krisis sa buhay mo. Sabi po sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Hindi sinabi ni Jesus na lumapit kayo kapag okay na kayo. Ang sabi niya, lumapit kayo kapag pagod na kayo, kapag ubos ka na emotionally, financially, spiritually. Doon ka lumapit kay Lord at doon mo mararanasan na siya lang pala ang tunay na makapagbibigay ng totoong kapayapaan. Amen. We can come to Him just as we are. Kaya naman kaibigan, baka pagod ka na rin. Pagod ka na sa laban ng buhay. Baka may krisis kang kinakaharap ngayon at hindi mo alam ang iyong gagawin. Jesus is inviting you today. Hindi aksidente na nanonood ka ngayon, kaibigan, kung gusto mong tanggapin ang kaligtasan, kaginhawaan, sa nararamdaman mo, si Jesus po, ang tanging sagot. Siya po ang tanging tagapagligtas. At kung handa ka nang tanggapin ang libreng regalo ng kaligtasan, ito yung oras na yan. Kinakausap ka ng Diyos, iniimbitahan ka ng Diyos, ang tangi mo lang dapat gawin ay manalangin. Panalangin na puno ng pananampalataya na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Sabayan mo ko sa isang maikling panalangin. Aking Diyos, aking Ama sa langit, salamat po sa oras na ito. Dahil ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagod na po ako, nasubukan ng iba't ibang bagay para mapunuan ang aking mga kakulangan sa buhay, para maranasan ko ang kaginhawaan. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang kaginhawaan na galing lamang sa inyo. Tinatanggap ko po ang bagong simula, ang bagong pag-asa at bagong buhay. Kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Mga kapatid,
Huwag kayong panghihinaan ng loob kung kayo ay dumaraan sa pagsubok. Dahil tapat ang Diyos natin at tayo'y Kanyang ililigtas. Tulad na lang ng pagliligtas niya sa akin, isang buhay na patapon at balot ng kasalanan. Mahirap lumaki sa isang broken family. Bagamat ramdam ko naman na mahal ako ng aking ama, batid ko na may kulang. Kaya mula Visayas, tumungo ako sa Olongapo para hanapin ang aking ina. Ruben! Hindi mo na naman dinala ang mga gulay sa tindahan! Ruben! Sorry po, hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit to! Dahil ang mga customer ko nag-aalisan dahil sa'yo! Naging miserable ang buhay ko dahil sa bagong kinakasama ng aking ina. Naglayas ako at nakitira sa aking mga pinsan na nagtatrabaho sa club. Hindi nagtagal, isang manager ang nag-alok sa akin ng pagkakakitaan. Doon ko tinuon ang galit sa aking ina. Gayunpaman, naging masaya ako sa mga makamundong bagay. Para mabuhay, pikit mata akong pumasok sa isang relasyon. Binigay niya sa akin ang lahat. Bahay, sasakyan, pera. Di bali na kung mali. Basta maahon ko lang ang aking pamilya sa hirap. Matapos ang 6 na buwan, natuldukan din ang aming relasyon. At sa pagtatapos nito, ay siya namang pag-abot sa akin ng Panginoon nang maimbitahan akong dumalo sa isang Kristiyanong pagtitipon. At kapag siya ay nasa iyo na, magkakaroon ka ng pag-asa na matagal mo nang inaasam. Sa oras na yon, wala akong nagawa kundi aminin sa Diyos na ako'y napapagod at nawawala ng pag-asa sa buhay dahil sa mga kasalanan na nagawa ko. Pero nung araw din na yon, simulang nagbago ang buhay ko matapos ko siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Walang pagsidla ng aking kaligayahan. Ganito pala kapag may relasyon ka na kay Jesus. Subalit ito'y panandaliang napalitan ng takot nang makulong ako sa isang masamang panaginip. Hinahabol nila ako. Gusto nila akong kunin. Gusto nila akong dalhin sa impyerno. Pero naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos nang ako'y Kanyang iniligtas. Mula noon, batid ko na pinatawad na ako ng Diyos. Inalis na niya ako sa kadiliman at tunay na akong nanampalataya kay Jesus. Sa paglalim ko sa salita ng Diyos, unti-unti kong natutunan ang pagtalikod mula sa makamundong bagay. At higit sa lahat, napatawad ko ang aking ina at amain. Matapos naman ng pagtsatsagang pag-aaral, tinanggap ko ang panawagan ng Panginoon na maging isang pastor. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan naman ako ng isang butihing asawa. 3 beses man siyang nakunan, patuloy kaming naniwala na mabibigyan din kami ng anak. Subalit isang pangyayari ang yumanig sa amin. Ako'y nakulong dahil pinagbintangan ako sa kasong rape. Kailan may hindi ko ginawa yon. Alam kong girian ng pamilya sa mga minanang lupa ang sanhi ng lahat ng ito. Pero hindi ko inakala na aabot sa sukdulan ang galit nila sa aming mag-asawa. 6 na taon at 2 buwan na akong naninirahan sa likod ng mga rehas. Diyos ang tanging kong kalinga. Gustuhin ko mang sumuko, malinaw ang Kanyang salita sa akin. Ang ipalaganap ang Kanyang salita sa mga taong nakakulong upang sila rin ay magkaroon ng kalayaan kay Jesus. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Totoo nga na kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, siya ang tutulong sa atin, magtutuwid at magbibigay katarungan. Naniniwala po ba kayo na nagawa ni Mr. Oquino ang krimeng ito sa inyong apo? Hindi ako naniniwala. Sa Kanyang katapatan, lalo pang gumanda ang aking kinabukasan. Nagbukas ang maraming pinto para maibahagi ko ang kwento ng Diyos sa aking buhay at mabigyan siya ng kapurihan.
Kaya huwag kayong susuko. Siya ang magliligtas sa inyo. Habang ang buhay kong ito na pinahiram ng Lord sa akin na natitira, magpapatuloy ako sa presensya ng Diyos. At para yung mga kaluluwa na yan, maligtas. I'm so blessed because we have a baby boy. Napakasaya kasi sabi ko, tunay na akong tatay. Ito yung pinakabuod na pagkikilala ko sa Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pagsubok na binigay sa akin, sa buhay ko, ang Diyos ang aking inasahan at very, very helpful ang Lord sa aking buhay. Napakabuti ng Panginoon. Totoo ang pagmamahal, pag-aruga ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sonja, sobrang kakaiba din yung ganitong kwento, no? Na yung wala ka namang ginagawang masama pero you are being accused of something. Yeah. Pero one thing na nagustuhan ko sa kwentong ito, yung vindication galing sa Lord talaga yan eh. You know, in those times sa pwede kang lumaban, in those times sa pwede kang pumalag dun sa mga maling accusations sa'yo, sometimes the best reaction to that is to stay silent and waiting on what God is about to do. Yeah. Yun yung totoong success dun eh, yung galing kay God. Yeah, pero kasi nakakatawa kasi yung nangyari kay Ruben, he was able to do that because he was able to taste the goodness of God. Remember, he was living a wayward life, talagang taliwas sa plano ng Panginoon. But when he encountered God, that's when he had the resolve na, okay, no matter what happens, hindi ako bibitaw kay Lord. And can you imagine being able to sustain na hindi na panghihinaan ng loob sa 6 years na nakakulong ka, di ba? Kaya naman talagang nakaka-inspire ang kwento ni Ruben. Isang buhay na halos wasak na, ngunit binigyan ng bagong simula ng Diyos. At reminder ito sa ating lahat na walang crisis ang mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, akala natin tapos na ang buhay natin dahil sa mga maling desisyon, kabiguan sa buhay o yung mga mismong kasalanan natin. Pero kay Lord, laging may pag-asa. Romans 8:28 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him." Hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari ay mabuti, pero kayang gamitin ng Diyos kahit ang pinakamasakit nating pinagdaanan para magbunga ng mas mabuting plano. At maraming tao ngayon na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Mula kay Jennifer, please pray for my husband na makahanap na po ng trabaho dahil hirap na po kami, Panginoon. Kita niyo po ang pinagdaraanan nila Jennifer at ng kanyang pamilya. Hindi po kayo bulag sa kanilang pinagdaraanan at alam ko, Panginoon, na may pag-asa para sa kanila. Kaya lumalapit kami sa inyo ngayon. Kayo po ang kasagutan sa kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mula naman kay Carlos, sana po ay gumaling ang mama ko at magkaroon kami ng peace bilang pamilya. Yes, Lord, I agree with that prayer. Pagalingin niyo po ang ina ni Carlos mula ulo hanggang paa, and even emotionally and spiritually, and give them peace that transcends all understanding in their family. In Jesus' name. Kaibigan, kung may krisis ka man ngayon, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Minsan, hindi natin maintindihan ang ginagawa ni Lord, pero pwede pa rin tayong magtiwala dahil napakabuti ng Diyos at lagi siyang tapat. Kaya kay Lord tayo umasa at magtiwala dahil hatid niya ang bagong simula. Amen! At kung na-bless kayo sa mga kwentong inyong napanood at nais ninyong makatulong sa ministry na to, maaari po kayang magbigay sa pamamagitan ng pag-scan ng CBN Asia QR code na nasa inyong screen. Sa inyong suporta, mas marami pa tayong matutulungan at maaabot ng pag-ibig at pag-asa ni Kristo. Thank you so much for joining us today. God bless you! God bless you more and more!